good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Alamin ho natin ang iba't ibang mga issue ngayon, lalo na po ang pagkakapasok ng bagong pondo o yung meron ng mga approved budget para sa atin, ano. At nakakaraan, meron ng mga nangyaring mga kalamidad sa atin at hindi lang yan, may mga iba't ibang mga issue pa rin po ang hinaharap ng ating bansa. Ngayong umaga ay marami tayong gustong liwanagin at alamin natin kung ano ho ang kasalukuyang pinagkakaabalahan ngayon ng ating pong Secretary ng Department of Social Welfare and Development, Secretary Corazon Dinky Soliman. Good morning, ma'am. Magandang umaga po, Kuya Daniel, at sa inyo pong mga tagapanood. Welcome back po, welcome back. Maraming salamat. And it's nice to see you again. At alam ko hong maraming pinagkakaabalahan kayo ngayon. Kukumustahin ko na ho kaagad sa inyo, Secretary, ito pong mga biktima ng Nona. Kumusta po ngayon ang lagay ng pagdidistribute ng tulong sa kanila? Oo, ang kabuuan nating, Kuya Daniel, na naapektuhan na pamilya ay 555,667 o kaya 2.5 million na pamilya. Yan ho ay sa Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, Bicol at Northern Samar. Sa ngayon, meron na lang po tayong 11,274 na pamilya or 48,000 na mga tao na nasa 228 evacuation centers na nagsimula ho tayo nung kasagsagan ni Nona na 847 evacuation centers. So ang karamihan ho niyan ay nandun pa sa dalawang klaseng sitwasyon. Yung mataas pang tubig sa Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, at yung pong mga nasiraan talaga ng bahay na ang karamihan po, pinakamarami po ay nasa Northern Samar, mahigit 114,000 na bahay, partially and totally damaged. And then kasunod po yung Oriental Mindoro, and then Sorsogon, and then Masbate, yung iba paliit-liit lang. Pero ito, nasa antas ho ng mahigit 20 to 40, 50,000. Yun nga, sa Northern Samar, 114,000. So tuloy-tuloy ho yung pagtulong natin. Sa ngayon, 85,819,000 worth of food and non-food ang naibigay na po ng pamahalaan. At ang ibig sabihin po niyan ay food packs na good for 2 days. So tuloy-tuloy ho yung pagdagdag tulong namin sa mga lokal na pamahalaan. Pero nagsimula na rin tayo dahil pag-uutos ni Pangulong Aquino na hanggat maaari, bilisan natin yung recovery. Yes, so, that's very important. Meron na po tayong yero, mga 274,000 GI sheets na pinrocure ng DPWH na nasa katarman na. So, unti-unti na pong pinamamahagi yan sa mga bayan kung saan nawalan nga ng bubong yung mga tao. Meron na din tayong 60,000 sa Mindoro at papunta ho sa Sorsogon na. Pero in the meantime, tarpaulin na po yung mga binigay na tayo po ang nag-procure, ang DSWD, at ipinamahagi ho namin sa mga lokal na pamahalaan. At tumulong din po ang International Organization of Migration, IOM, sa pagbibigay din po ng tarpaulina. So far, ngayon ho, nakadagdag kasi ito dun sa mga kagaya ng mga backlogs pa natin dun sa nakaraang mga pumatong pa ulit ito. How do you cope up dun po sa mga mga pabahay natin? Kasi yung pag-adjust dito, nagsusunod-sunod one after the other. Actually, ganito yung nangyayari dyan, Kuya Daniel. Yung Yolanda, may backlog pa tayo. Nag-meeting lang kami kahapon. So yung kanilang tinatapos, 92,000 na bahay for resettlement. Pero yung mga totally and partially damaged na nasa safe zone, yan po ay sa buong Yolanda Corridor, na ipamigay na po namin yung emergency shelter assistance. Close to 20 billion na po. Magmula po nung Mayo, nagsimula ho kaming mamigay hanggang natapos ho namin yan by October. Kami ho yung namahala doon with local government units. So yun ho yung hulihan namin sa Yolanda.
yung Ruby at Glenda na mga nasira na bahay, hinahabol pa namin ngayon. And ang nangyari nga niyan, nung Yolanda po, Leyte and Eastern Samar. Nung si Ruby, Western Samar. Yes. Ngayon naman, Northern Samar. Naman, Talagang... parang inikutan. Oo, inikutan ng Samar Leyte areas. So, talagang, kaya nga ho yung utos ni Pangulo, yung simulan na natin. So, imbis na pagtagalin pa sa tent, bigay na kaagad yung yero para nang sa ganon, maayos na kaagad yung bahay para dun sa pwede pang mag-repair. Kasi ang assessment ng mga lokal na pamahalaan, ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Councils, lumipad yung bubong pero nakatayo yung bahay. Well, bombarded kayo mula nung kayo ay naging secretary ng DSWD. Sunod-sunod yung mga hinaharap po natin. Ano nakita ninyong pinaka dapat ngayon talaga mapagtuunan? Kasi ako ho, napapansin ko when I go around as well dahil katulong naman din, tumutulong din po tayo sa mga ng project ng DSWD. Yung problema natin sa mga evacuation centers, most of the time. Kaya nga ho, yung isang project ko na ginagawa ngayon, yung mobile evacuation center. Pero kulang pa rin ho tayo talaga dito sa, even yung facilities, ma'am. Anong adjustments na ginagawa natin dito? Of course, di natin alam kung saan tatama eh. Hindi ka naman pwede magpatayo basta ng evacuation center na kagaya ng ginawa natin sa ibang mga lugar dahil baka for all you know, tamaan din yun. So, paano ho ang study natin dito, Secretary? Yung pinakamalaking adjustment, Kuya Daniel, meron ng pre-disaster risk assessment na gagawin at yung team ng preparasyon, response, and even early recovery, nag-uusap na kasi maganda na yung or umunlad na ang kakayahan nating mag-forecast. So, magmula sa papasok pa lang, natitrack na nila kung ano ang posibleng dadaanan. And dahil alam mo na yun ang posibleng dadaanan, naghahanda na ng abiso at kung kailangang mag-evacuate, mag-evacuate. Kasi nga, yun ang pangunahin na wala sanang mamatay. Una yon. Pangalawa, yung adjustment din na yung mga pagkain nandun na sa munisipyo o kung hindi sa probinsya para kaagad may pagkain dun sa mga makakapag-respond agad. Pero talaga, sabi mo nga, ang isang malaking hamon, saan mo sila dadalhin sa isang sitwasyon, kunyari, ang ating mga kababayan ngayon sa Nueva Ecija, Bulacan, kung may tubig yung kabuang munisipyo at ang kalapit munisipyo nila mataas din ng tubig dahil ganun ho yung flow, yun yung nakikitang kailangang, baka may mga lugar na kailangang taasan mo ng 2 floors at yung evacuation center na itatayo ay naka-stilts para nang sa ganon, kahit dumaan yung tubig, dadaloy lang, ando ka sa taas. Meron na hong mga ganong disenyong ginagawa para sa ilang mga lokal na pamahalaan na nakikita na mahalagang meron talagang, kagaya sa Central Luzon, hindi ho natin maiiwasan hanggang hindi natin matamnan lahat ang mga bundok na nakalbo natin. Meron at meron pong bababang tubig mula sa bundok. Yan ho yung 2 taon na namin, o actually for this year, almost 3 times ho nating naranasan yan. Lando was the latest, and then ngayon Sinona. Na Sinona, hindi man lang sinabing dadaan doon, pero yung tubig na dinala ng ulan, yan ho yung nagbigay ng baha. Pero hanggang ngayon? Oo, hanggang ngayon. Pero yun nga ho, dahil nagdasal din naman tayo sa tubig dahil natakot tayo na magkaka-El Nino tayo. So, mukha ngayon, hindi na El Nino ang ating. Nabuhusan naman tayo. Kasi nagpapakawala pa rin ho hanggang ngayon eh. Oo, unti-unti. Dahil siyempre, mas ayaw naman ho nating sasabog. Kaya unti-unti ho silang nagpapakawala. Pero ang usapan nga ho nung huli kami nag-meeting sa NDRRMC, meron level na dapat i-maintain para hindi ho tayo talaga maapektuhan naman. Dahil sinasabi pa rin ng Pag-asa, matapos nito, meron pa rin pong El Nino tayong mararanasan. Nakalubog ho ang bahagi ng Pampanga pa rin at saka ng Bulacan. And bahagi ho ng Nueva Ecija. Yung boundary ng Pampanga, Nueva Ecija,
And then, of course, yung Bulacan dahil yun sila ho yung huling dadaanan ng tubig. So ito hong sustained pa rin yung lahat ng mga assistance natin na binibigay sa kanila kasi prolonged yung period na ito even after the typhoon na marami pa rin hindi makabalik kasi sa kanilang bahay. Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija because of yun nga meron pinapakawalan pa rin ng tubig, hindi ho ba? Yun ho, 11,000 families 11,000 ang nasa about 200 evacuation centers na dalawang klase nga ho, kung habang may baha or wala nga ho kayong bahay na kasi totally damaged yung bahay. Yun ang sitwasyon po sa Mindoro, Northern Samar at Sorsogon ho and parts of Masbate. Ma'am, ito hong ating pagdidistribute, hindi naman natin kasi kayo sa DSWD, sapat ba mga personnel ninyo? Kasi most of the time, lagi din tayong nananawagan ng volunteers. No? Pero ano ho ba ngayon? Nagdagdag ba kayo ng mga personnel sa DSWD? Ang atin hong sistema kasi bilang decentralized or devolved agency kami at ayon na rin sa ating National Disaster Risk Reduction Law, ang unang responder talaga ang lokal na pamahaan. So ang ginagawa ho namin, nakikipag-ugnayan kami at tiniturn over namin yung goods sa lokal na pamahalaan at sila po yung namimigay. Pero kayo ang procurement rin. Ang DSWD mismo ang nagpo-procure, national. Sa dagdag tulong. Kasi may calamity fund ang lokal. Yung sa kanila, iba yun. Iba yun and they procure their own. At yung dagdag tulong na galing sa national, kami yung nagpo-procure. Now, how do you determine that, ma'am? Kung kailangan nila ng dagdag, do they ask or do you just assess and then you give it to them? Usually, they will ask. Pero kami, kung nakikita namin na talaga, kagaya nung nangyari po sa Yolanda, hindi na nila kailangang hingiin dahil obvious naman na wala silang kakayahan. Pero yung sa ngayon, Lando at ngayon sa Nona, tumatawag ho sila, sinasabi. By request? By request. Tapos na ho yung aming calamity fund, pwede bang humingi. So yun, usually ang nangyayari, lalo na sa Central Luzon, may mga truck ho yung lokal na pamahalaan. So sila yung pumupunta sa San Fernando, kung saan yung aming regional warehouse, at kinukuha nila yung goods doon. At kung kulang yung goods na nariripak ng aming region, kinukuha ho dito sa National Resource Operation Center. So kayo nag-a-approve? Oo. Dumadaan po lahat sa inyo yung approval? Ay, hindi na. Regional director lang ho. Regional director. Pwede na sila mag-approve noon and ibigay na doon sa... Alam nyo kasi ma'am, hindi naiiwasan, especially ngayon malapit na yung election, na hindi naiiwasan yung pumapasok yung element ng politics. Sasabihin nga, nabibintangan madalas na, ano yan, politika yan, kaya may distribution ng ganito. How do you assure that, ma'am, na nakikita ninyo, teka muna, hindi natin tinitignan dito anong partido ka, hindi ka, kasi hindi nyo masabi minsan, baka mamaya doon sa region naman ninyo, meron naman ng ganun nangyayari. How do you monitor po? Well, basically, yung ating sinasabi sa ating mga kasama sa DSWD, walang kulay ang pamimigay. Yes, exactly. So, kahit sinong nangangailangan, kung ano man ang partido niya, kailangan ibigay. Ang monitoring ho namin ay sa pamamagitan na rin ng aming mga kasabahan at mga civil society organization o sa media. At ang ginagawa ho namin, kung may complaint na hindi pa naabutan, pinache-check namin kasi meron naman kaming mga kasamahan na nag-iimplementa ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at saka ng Community-Driven Development Program na naka-base sa munisipyo. So sila yung check namin, nabigay ba, hindi ba nabigay, o may complaint na ganito, tingnan nyo kung totoong hindi nabigyan o hindi naabot. So yun ho yung aming check dahil kung may ganon at totoong hindi naabot, kami na yung magdadala. Or kakausapin namin yung lokal na bakit ho hindi nyo naibigay, ganito kalaki yung binigay ho namin sa inyo. Yes, at saka kagaya nga ho, yung recently, ano ba ang lumabas doon sa investigation ho nung sinasabi na natapon, inilibing na mga bigas na nabubulok? Ano po ba nangyayari talaga doon, Secretary? May kapabayaan ang tatlong taga-DSWD ng Region 8. And may kaso na ho ngayon na ongoing. Hindi ho namin pwedeng alisin kaagad. Pero inalis na namin ho sila sa warehouse. At may investigasyon. And kung ano yung darating na resulta na ginagawa ho ngayon. Sabi ko, kailangan bago matapos ng Disyembre, may rekomendasyon na dismissal or suspension po ang pinaka
mangyayari. Dahil responsibilidad po namin na siguraduhin na ang mga goods na nasa warehouse ay una, maayos na napapangalagaan. Pangalawa, meron naman kaming protocol na nakalagay ang expiration dates. Kailan siya pumasok, kailan siya dapat mailabas. So, may ganong procedure na hindi nasunod. And then pagkatapos, kung sakaling unang-una, hindi kami dapat mabulukan. Exactly. Dahil sa dami naman ng bibigyan. Oo. At ang aming procedure, kung alam mong malapit ng expiry date, and yet wala pa tayong sakuna. Dahil nagpe-preposition nga kami. Okay. Dahil kailangan, hindi ka pwedeng mag-procure pag pagdating yung bagyo, di ba? So naka-preposition. Pero kung nakikita mo na malapit ng expiration, ginagawa po yung food for work or kaya ibinibigay sa mga facilities na aming minamanage, yung so orphanages. dapat i-out nila talaga doon. Okay. At gagamitin at kakainin. Yes, certainly. So, hindi ho nagawa yun. So, may mga responsableng tao na kailangan managot at pananagutin ho namin. Gaano ho kalaki ang total talaga na amount noong mga nasayang na yun? Kasi parang there was even parang an attempt na i-cover. Dahil pagbalik ng mga tao namin ulit doon, yung nakunan nila na picture, nawala na parang nilinis bigla So magkano ho ba ang inyong assessment doon sa mga nabulok po na yun? 167 sacks of goods. No? Ang bawat sako ay may 10 food packs. So 167 sacks ang accounting namin na nabulok. And yun yung nilibing nila. Pero hindi ko alam kung anong, yun nga yung part ng investigation Ano nangyari na kung nakita nyo and then sabi mo nga nawala, saan nila dinala? Yun. So kailangan, yun yung binabaybay ngayon ng aming mga taga-central office na nag-imbestiga sa ating Region 8. So identified naman na ho kung sino yung mga talagang responsable, and you're saying 3 tao itong ngayon na kumbaga nakasalang yung kanilang mga sarili trabaho. It's either dismissal or suspension, but they are already relieved of their possession. Well, isa ho ngayon sa mga kailangan na matugunan yung ating, kasi pinapabawasan sana kayo. You were able to defend well yung inyong budget na 8 billion supposed to be ang i-slash. Oo, kasi ganito yun, Kuya Daniel. Nung nandun kami sa plenary, kasi usually merong committee hearing and then may plenary. So nung plenary, ang sponsor namin ay si Senator Ralph Recto. Sa Senado nangyari yon, hindi sa House. Okay. And nung pagkatapos ng plenary namin, alam naming napasa yung kabuuang budget namin, walang binawas. Okay. Tapos, nung magba-bycam na sila, lumabas, hindi namin na pag-usapan na, lumabas na si Senator Tito Soto and Senator Enrile nagmungkahing slash ng 8 billion ang aming Pantawid Pamilya Pilipino program sa cash grant kinuha para dalhin sa Armed Forces of the Philippines, Air Force daw ang expense. Hindi ko yun alam. Nalaman ko yun sa media. Okay. So, nung tinawagan ako ng isang... Asking for your reaction? Yes. Okay. Sabi ko, ay, teka, hindi ko alam yan. Tinawagan ko si Senator Recto. And he told us na dun sa plenaryo, nung huling reading nila, dun nangyari. Yung mungkahi at obviously napasa. Kaya ang ginawa po sa pamamagitan ng tulong ni Senator Ralph at ni Senator Drilon, doon sa BICAM at sa suporta din po ng mga kongresista na i-reinstate or na ibalik ang 8 billion. Dahil sinabi ko at nung tinanong po ako ng media at nila Senator Ralph, ang implikasyon yun, 2 buwan na hindi makakakuha ang mahigit 500,000 families nung kanilang education and health grant. Yun ang ibig sabihin. Sabi ko, kayo pong magpaliwanag dun sa 500,000 na pamilya na mawawalan ng 2 buwan na cash grant ng health and education. Yun po yung implication nung 8 billion pesos na yon. That's why it was reinstated. Opo, dahil malaking epekto ho yan dun sa mga pamilyang tinutulungan natin na mahihirap. Sabi nga nung isang
kausap ko pong journalist, parang kinuha mo yung pagkain para sa mahihirap para bumili ng baril. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung bibilhin nung 8 billion. But ang point is, kahit yung Armed Forces of the Philippines, hindi naman daw nila hinihingi yun. Kaya nagtataka nga kami kung bakit nangyari yon. Pero na ipaliwanag namin na tuloy-tuloy naman maganda ang resulta ng mga impact evaluation ng Pantawid Pamilya at mismo ang mga Pantawid Pamilya partner beneficiaries ang nagsasabi na ito ay nakakatulong para panatiliin ang mga bata sa eskwelahan at panatiliing malusog. Yung Pantawid Pamilya program ho natin, meron ba tayo ngayong nakita na improvement naman sa mga pamilyang tinutulungan natin in terms nung pagkakaroon nila ng self-sufficiency, lalo na pagdating ho sa usapin ng livelihood? Ma'am, before you answer that, we'll pause for another break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama natin Secretary Corazon Dinky Soliman ng Department of Social Welfare and Development. Ano po naging improvement, ma'am, dun sa ng mga natutulungan natin sa PPP? Nag-improve ba sila? Kasi yung iba sabi, di ba, umpisa pa lang maraming tumututol dyan eh. Dahil sabi, tuturuan nyo lang ng parang katamaran. Oo, parang hindi binibigyan nyo sila ng isda, hindi nyo sila tinuturo ang mga isda. So, paano po umagapay ngayon dito na ma-improve sila in terms of yung self-sufficiency? Well, unang-una, ang tutok ng programa talaga, yung mga bata, investment ito sa kanila. Okay. Para panatiliin sa eskwelahan at panatiliing malusog. Kasi sabi nga nung mga nanay, tuwing nag-uusap kami at sinasabi kong gusto po nila yung pera para dito sa mga bata, ilagay sa pagsasagawa ng trabaho. Ang sinasabi nga namin, at galing ho yan sa mga nanay at tatay na kausap namin sa Pantawid, kahit ho may trabaho, kung di tapos ang kanilang mga anak, walang kwenta yung trabaho sa kanila. Kasi nga, kahit na ikaw ay merong trabahong nandyan, kung wala kang high school diploma or grade 12, hindi naman sila ang makakabenepisyo sa dami ng trabaho. Dahil pag nagtrabaho sila, nandun na naman sila sa bottom na klase ng trabaho. Kaya ang Pantawid Pamilya, nakatutok talaga tulungan ang 10 milyon, kasi yan ay yung bilang na tinutulungan ng mga bata, na makatapos at magkaroon sila ng diploma ng grade 12. Pero kasabay nun, dahil sinasabi mo nga at naniniwala kami, hindi naman tuloy-tuloy ang pag-unlad ng pamilya kung iintayin mo lang makatapos siya ng grade 12. So meron din po kaming tinatawag na Sustainable Livelihood Program na binibigay din na tulong sa mga nasa loob ng Pantawid. So mahigit 400,000 na po ang ating nabigyan ng dalawang klase. Community-driven enterprise development. So ito po ay negosyo, pero siya ay nakakabit dun sa tinatawag nating value chain. Nang sa ganon, hindi po maiiwan sa isaw-isaw at barbecuehan lang yung negosyo. At binibigyan po namin ng tulong from 10,000 to 20,000 na capitalization. At ini-encourage na maging grupo. O employment facilitation. So, yun yung pangalawa. Yun naman, kasabay namin dyan ang TESDA at mga TESDA accredited institution para bigyan ng skills training itong mga isang miyembro ng pamilya at pagkatapos may starter kit ka. So kung welding yon, may welding machine kang iuwi. Kung cosmetic, beauty, meron kang ganun ding kit na iuwi para kaagad kang makapagtrabaho. Ano ba nagpapapanatili sa pangalan nila? Kasi di ba meron tayong conditional cash transfer, meron tayong PPP, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, para manatili yung pangalan ng mga qualified doon sa na yon, sa benepisyo na yan. Ano ba ang dapat na nila? Ano ba ang dapat na ma-maintain nila? Kasi parang ako tinitingnan ko lang dun sa punto ng baka mamaya nga nagtatamad-tamad ka na, ayaw mong kasi gusto namin makatapos ka. Kasi di ba binibigyan nyo ng cash din yan, how sure are we na dyan maginastos sa dapat mong paggastusan? Kasi parang, hindi ba instead na bigay sa'yo, sige, bigay na lang kami sa eskwelahan, dito yung gagastusin mo, dito direkto na namin dadalhin. Doon sa health center, dito na namin dadalhin
direkta para sigurado kami na ma-avail ninyo. So how do you monitor po 'yun? Meron po kaming compliance verification system. Una, ang layunin kasi ay matulungan ang pamilya. Yes. Oh. At maging bahagi ng kanilang pagbabago at sila mismo nagsasabi ngayon na ang laki ng pinagbago ng sarili nila, ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng responsibilidad sa kanila. So ito po ay sa pamamagitan ng kontrata na papapasukin yung bata 85% of the time. Okay. At pangalawa, dadalhin mo sa health center once a month. Pangatlo, ikaw ay dadalo sa tinatawag naming family development session. At family development session once a month. Yan ay isang oras, 2 oras na pag-uusap ng mga iba't ibang topics na makakatulong sa iyo maintindihan ano ang responsibilidad mo bilang magulang, ano yung mga ginagawa mo para sa magandang pagpapalaki ng mga bata sa hamon ngayon, ano ang responsibilidad mo bilang mamamayan, aktibong mamamayan sa iyong komunidad. So yan tatlong yan ang pinipirmahan nila na bahagi bago sila makakuha ng cash. Paano namin yan minomonitor? Kasabay namin ang DOH at ang DepEd, yung absent and present, Department of Education, dahil kinukuha naman talaga yun ng teachers. And meron kaming tinatawag na compliance verification system kung saan ang pagpunta nila sa eskwelahan at pagpunta sa health center at FDS, nire-rehistro yan at the level ng barangay at munisipyo. Tapos ini-encode at yan ay magiging batayan kung bibigyan sila ng cash o hindi. That's very tedious, ha? Automated lahat po yun. Magmula, bawat 800 families, may isa kaming municipal link or city link na siyang nagmo-monitor kung yan ay isasagawa at nakikiugnay sa DepEd at sa DOH. So ito nasa barangay level pa rin yung checking, hindi ba yung iba? Oo, barangay munisipyo. Ano na ba sila? Computerized na ba sila? Kasi you need a database for this, hindi ba? May database ho kami sa central office. Lahat ng pangalan, may household ID kung tawagin. Mula ho sa barangay at munisipyo, manual. Pagdating sa munisipyo, encode. Ayun na, ano na yon, internet transfer na from municipal to provincial, provincial to region, region to central office. So may system kaming IT-based on compliance verification system. Meron din kaming system ng beneficiary updating kasi hindi static yung data namin. May namamatay, may lumilipat, may nababago ang sitwasyon. That's what we call beneficiary updating system. At meron din kaming grievance redress system. Yung nagrereklamo through text, through email, and through pagsusulat. Para nang sa ganon, yan naman ay namomonitor kung ano yung reklamo. Meron ba kayo nagsusupervise? Kasi baka mamaya doon naman sa level ng barangay may palakasan. Dahil kung minsan, siyempre, di nyo naaalis yung ginagamit naman ng mga barangay captain para mahawakan naman nila yung mga tao. Sige, aalisin kita dyan or what? Meron ba kayong tao po mismo na talagang nagsusupervise on that? Oo, yun nga ho yung municipal link. Okay. Yung municipal link na nandun sa munisipyo, and it's about 800 to 1 municipal link. So, kunyari, 2,000 yung nandun sa munisipyo na yon. So, medyo 2 o 3 yung municipal link na naka-assign na accountable sa amin, hindi sa lokal na pamahalaan. At meron din kami mga partners na CSOs na pwedeng magreklamo. At mismo yung partner beneficiary, pwede siyang magreklamo at pwede niyang ireklamo yung tao namin o yung lokal na pamahalaan. At yun ang pinakamahalagang kailangang maintindihan ng mga tao. Hindi nakakaalis ang barangay captain, congressman, mayor, governor sa listahan. At hindi rin sila nakakadagdag. Kasi ang batayan ay yung National Household Targeting System or yung listahanan na ginawa
bilang survey noong 2009 at meron kaming ginawa ngayong 2015 na siyang batayan kung ikaw ay kasama o hindi. Pero pwede nila sabihin na eto, hindi nagko-comply doon sa requirements para matanggal. Ayun. Diba? Kung meron, pwede nilang sabihin yon. Okay. Pero kung sasabihin ng partner beneficiary hindi totoo, pwede siyang magreklamo. And then pwede naming i-validate through our grievance redress officers. Part of that is yung pagdadala po sa mga health centers. Tama po yun, sabi nyo kanina. No? Oo, yung magulang ang magdadala. Yung magulang dadalhin sa health center. Kumusta naman ho yung health center natin? Kasi kung minsan, not for anything else, but I go around and I see na talagang may mga health centers ho tayo, walang mga facilities, wala hong mga gamot, parang hindi sila capable talaga na mabigay yung services doon sa mga tao. How do you augment that? Or do you augment that? Or kayo ho ba'y nakikialam din doon? Dahil hindi naman ninyo bahagi na yun. Parte ng Department of Health yan eh. Ang ginagawa namin, kung makikita namin na kulang, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, sa mga indigenous people, kami nakikipag-ugnayan sa DOH at sinasabi namin, ito yung lugar na kailangan natin. At ang nagiging usapan, kung hindi pa maitatayo yung center, may mobile team sila na pupunta at sasabihin na ito yung lugar na pwedeng puntahan. Kasi nagko-coordinate sa municipal link or city link. Kunyari, dito sa NCR, may schedule sila ng araw ang Pantawid lang ang pupunta. Kasi kulang din yung rural health, yung mga health clinics natin, halimbawa sa Tondo, sa yung mga malalaki dito sa Commonwealth. So may schedule na inaayos for every Wednesday on the third Wednesday of the month. Dedicated yan para sa mga Pantawid for check-up. Para nang sa ganon, may sistema din na sigurado sila na meron tao na pwedeng mag-attend at mabigyan sila ng atensyon. So, coordination, talagang ang laking coordination na aming isinasagawa sa aming mga partner agencies at sa mga CSOs. Kasi yung Family Development Session, mga civil society organization, faith-based organization, ang kasama namin, yung mga accredited, sila na yung nagpapatakbo ng Family Development Session, hindi na yung municipal link. Well, alam ko napakalaki ng pananagutan ninyo. No? Kasama ho ito, nitong nakaraan lamang, yung nangyari dito sa mga dinala sa Boys Town. Noong nagkaroon ng APEC meeting dito, may mga dinala ho sa Boys Town na sinasabi yung iba nagre-reklamo na parang they are being held against their will. Check nyo po ba ito, ma'am? Oo, kasi ganito yon, devolve nga kami. So ang bawat syudad, bawat munisipyo, bawat probinsya, merong DSWD, merong Provincial Social Welfare and Development Office, CTN. Yun ho ay nasa ilalim ng mayor, governor. Wala ho yan sa otoridad ko. So kung meron silang gagawin, hindi ho necessary na alam namin. So ito, inisyatiba po ng City of Manila. At ang Boys Town kasi ay sa pamamahala ng, ang may-ari ho niyan ang City of Manila. So nung nalaman namin yon at nakipag-coordinate naman sila, sabi namin, tutulong ho kami kung ano yung kailangan doon. At gusto nilang kunin itong mga pamilyang ito dahil dalawang dahilan. Una, hindi naman talaga ligtas ang kalsada. At pangalawa, for security reasons, inaayos nga ho, walang tao kahit ho tayo, hindi pwedeng maglakad sa Rojas Boulevard. So para hindi sila mapagdudahan at kung anong mangyari sa kanila, dun yung punto na nag-reach out nga ang City of Manila. Ngayon, hindi naman ibig sabihin kung ayaw mo doon, hindi ka pwedeng umalis. Pwede ka namang umalis. Ang sinasabi lang ho ng City of Manila at kami, saan ho kayo pupunta? Kasi kung meron ho kayong pupuntahan, ihahatid ho namin kayo. Pero kung wala ho kayong bahay, pwede po kaming tumulong sa inyo. At yun nga ho, ini-endorse ng City of Manila sa amin sa ilalim po ng Modified Conditional Cash Transfer. Yun po ay modified, Pantawid ho din yun, pero may dalawa kaming dinadagdag na tulong. Yung pagkakaroon ng kaagad na hanap buhay, pinapasok namin sa Cash for Work. Usually, nagpa-park attendant, naglilinis. At pangalawa, inuupahan ng DSWD National for at least 1 year ang isang lugar, bahay, intersuelo, para sa
kanila. Sa kanila lahat. Nang hindi na sila nasa kalsada. Aha, oh, So, that's very nice. Parang transient home na nila. Yes, po, mga 4,000 na po yung nare-rehistro namin. Na mga ganon. Na mga ganon. Kasama na yung 100 mga pamilya na sabi nila tinago namin from the Pope Francis visit. Aha. So, hindi ba tinago? Hindi nga namin tinago. Dinala lang ho namin sila sa isang camp out na ito po ay sa Tagaytay na ang akusasyon sa amin resort daw ho yun. Meron naman ho. Social sila, naka-resort sila. Sabi ko nga, bakit hindi pwedeng mag-resort ang mga mahihirap? Pero ang katotohanan ho nun, merong cap ang aming budget. So that's within our budget. And ang idea nga dun, Kuya Daniel, bakit namin dinadala for a camp out? Ang mga pamilyang ito, matagal nang nasa kalsada. Yes, yes. Maranasan nila ano ang nasa isang kwarto, nasa isang kama, nasa kasama ang pamilya. Problema kasi, ma'am, doon, nangyayari ho, ay kahit naman dalhin mo sila sa isang lugar na bibigyan mo sila maayos na tutirahan, maayos na matutulugan, umaalis sila dahil parang iba yung lugar nila na pinaghahanap buhayan nila or pinagkikitaan nila. Ganun ho nangyayari basically, di ba kayo tumatakas? Ganun ho nangyayari kung sa relokasyon malayo. Yes. Yun hong inuupahan naming bahay, Dun nasa sa syudad. area, Oo. At yung dahilan kung bakit ka nasa camp out, para nga maramdaman mo ulit na may ibang klaseng buhay. Alam mo nyo, may isa akong nakausap sa camp out, hindi itong huli, pero nung the year before. Sabi nung tatay, first time kong naramdaman ito na sinabihan ako ng anak ko, Tay, alam mo, dito yakap ka ng yakap sa akin. Doon sa kalsada, hindi mo man lang ako napapansin. Parang bigla siyang na-realize niya, ang laking bagay pala yung binibigyan kong atensyon yung bata. Dahil meron kaming 4 na walls na pwede kaming mag-interact. Yun ang dahilan kung ba't kami nagka-camp out. Para maramdaman nila na may ibang buhay. May hindi kailangan sa kalsada. At pag narinig ho nyo yung mga kasama namin ngayong nasa bahay na, sabi nga nung isang mama din dito, taga Quezon City, meron din silang bahay ng inuupahan kami. Ano siya, nagtatrabaho na as park attendant. For the first time, nakatulog siya ng mahimbing kasi 4 na babae ang anak niya. Tuwing matutulog sila, iniisip daw niya anong mangyayari, kaya kailangan yung ulan. Dahil nasa kalsada sila. Yung isa naman, si May, 10 years, isa nasa kalsada din. Sabi niya, yung kanilang tinutulugan, kahon, at tuwing matutulog sila, iniisip niya, ano nang mangyayari sa amin, kailangan kublihan niya yung bata para hindi sila masaktan. Or yung isa naman na nakausap namin, kumakain kami, nasa tabi namin, dudura. Ang punto, hindi ho dignidad, walang dignity yung buhay nila. So, pero, gaya ng sinabi mo, Kuya Daniel, kung 10 taon, 20 years ka, lumaki ka sa kalsada, hindi ganun kadali ang pagbago ng iyong nakaugalian. Pero na-expand ninyo, ma'am, yung ganong, kasi maganda yung idea ninyo na within that city, yung mga, halimbawa, kung nag-rent kayo ng isang bahay dito, na dyan lahat ng mga street dwellers dito sa lugar na to, dito, pwede naman kayo dito matulog. Kahit natulog lang, kahit na ano lang, pwede naman kayo dyan. Do you expand on that, ma'am, na sa bawat city na meron kayong mailagay na ganitong lugar na pwedeng uwian ng mga street dwellers? Para bang yung dun sa Pursuit of Happiness, di ba? There is a place where they can go. Wala pa tayo sa ganong antas. Aspect. Pero meron na kami mga, yun nga, 4,000, mga 3,800 na ang may sariling bahay. And then of that 4,700, yung mga unang narehistro, sila nang nagbabayad ng renta. But you adhere to that concept? Yes, okay sa inyo yung gano'n na... Naghahanap kami ng ganong lugar. So far, meron lang kaming ganyan, Josefa Bella Center. Okay. And yung sinara namin... Ang dami naman ibang mga government facilities na pwede ding pag... Ayun na nga, nagsusubok kami. Pero alam mo naman yung negasasyon, iba-iba, may mga ibang plano. What do you look at sa remaining months ng kasalukuyang administrasyon? Ano pang malaking palagay ninyo contribution na pwedeng magawa ninyo ngayon in your presence at the SWD? Well, una, pagsisigurado na ma-institutionalize namin
ang lahat ng aming naisagawang reforma, pagbabago, siguraduhin na ang mga sistema ay in place para dun sa darating na administrasyon, mapapaliwanag namin ito ang mga ginawa naming pagbabago, pagpapaunlad, lalo na sa amin sa DSWD, we build on the different programs. Ang Pantawid Pamilya, sinimulan ni Presidente Arroyo, we built on it. Hindi namin pinalitan, hindi namin pinalitan ng pangalan. Ganon din naman yung iba pang mga programa ng DSWD. So, ang kailangan naming iibayo namin ngayon, ang pagsasaayos na mga sistema para nang sa ganon, yung susunod na administrasyon, meron silang tutungtungan at papaunlarin. Yung bang system ho ng pagtanggap ng mga donation from other countries na napakialaman na din ninyo? Kasi that's one of the problems that we see, ano? Yung maraming bulk, kagaya na may mga disaster na dumating sa atin, maraming bulk ng tulong na galing sa iba-ibang bansa. Pero parang sabog yung pag-receive and pag-distribute. Pumasok na ba kayo doon? Oo, meron na kaming yung one-stop shop processing na ginawa ng Yolanda, automatic na natatayo yan pagka meron ng malaking disaster. Pero more than that, meron kaming mas mahigpit na ugnayan sa Department of Foreign Affairs para sila ay nagsasabi sa ating mga kababayan na gustong mag-donate na ito ang mga rules. May course through the SWD? Yes. Okay. Na lalong-lalo na kung hindi sila registered, ang karamihan na nangyayari kasi, because of the generosity, magdadala lang sila. Hindi nila alam na merong mga rules like, una, hindi kami pwedeng tumanggap ng used clothing. Kasi may law. Bawal yan for sanitary reasons from abroad. Pwede tayong used clothing within, pero from abroad, hindi pwede. Kaya lahat ho ng embassy, sinasabihan ho namin na ipaliwanag ho nyo yun na hindi makakatanggap ng used clothing ang Philippine government. But sometimes they course that through different foundations and then sila mismo nagde-distribute, di ba ganun? Pagka pinasok ho nila dito, hindi ho yun nilalabas sa customs. Okay, pagka ganun na Pero may mga ukay-ukay pa nakakapasok. Ayun na nga, yun. That's the other reason hindi kami tumatanggap ng used clothing. Kasi magiging daan for Pero are they allowed ba to distribute ng sarili nila na hindi na dumadaan sa inyo? Kung galing sa labas ho, hindi. Kahit na halimbawa, kahit hindi mga damit or yung ibang mga goods. So everything should be coursed through the SWD? If they want to be tax-exempt and duty-free. Kung babayaran nila lahat yun, then wala ho kami kinalaman. Nakaka-distribute sila na. But at least, kung makaka-certain tayo ng isang maayos na sistema, then that's gonna be something na mas maayos. Kasi nagkaka-doble-doble minsan na doon sa isang lugar, wala naman yung iba. Yung malalayo na hindi maabot masyado. Yun yung aming isang pagpapaunlad by organizing with the International Humanitarian Country Team. Yan yung UN and other international NGOs. May sistema na kami ngayon na pag may dumating na disaster, tinatanong nila, papasok na ba kami? Kung papasok kami, saan kami papasok? Ganon. Well, are you happy with your stay sa DSWD? Yes, I think that it's the most rewarding work. Despite everything. Ang sabi ko nga, ang government perks, the usual tingin ng mga tao. Pag nasa gobyerno ka, may perks ka. Yung perks na merong people will give you attention. Ang perks nila, yung meron kang discounts and all of that. Sa amin, ang perks para sa akin, and lalo na sa aking mga kasamahan sa DSWD, pag nakikita mo at may lumalapit sa'yo, alam mo nyo, maraming salamat sa tulong nyo. Yes, ang perk ko is to see the 330,000 graduates of high school ng Pantawid nitong March. And 80 of them passing UP competitively. And now we have about 40,000 na under the Student Grants in Aid program. Yun ang mga perks ko. Happy ka ba naman kay Pinoy? Oo naman. Di ba, kasi parang alam po ninyo yung iba-ibang presidente na kapag nakita ninyo, nakapagsilbi din kayo, parang happy naman kayo sa kanyang kausap. Alam ho niyo, siya ay isa sa aking nirirespeto talaga na tao kasi napaka-liwanag sa kanya kung ano ang tuwid at baluktot. And kahit na binabati ko siya dahil tinatahak niya yung tuwid,
paninindigan niya. So ako, hindi lang ho ako happy. I feel privileged na kami ay nakapaglingkod sa ilalim ng liderato niya. Kung manalo yung kandidato na administrasyon, will you still be willing to stay in sa DSWD? Depende ho yan kung sino yung mananalo. At depende kung kakailanganin pa ako. So, Kasi, at least open pa rin naman kayo doon sa ganun na para tumulong sa transition. Hindi naman siguro pang matagalan dahil syempre napapagod din po ako. So, kung pag-usapan si Presidente Aquino, anong kanta mo kay Presidente Aquino? Marami. ano yung naiisip niyong pinakabagay sa kanyang kanta? Naku, mahirap. Hindi ko maiisip sa ngayon. Hindi na If We Hold On Together. Hindi na. Hindi na. Iba na. Dedicated lang yun sa isa. Para sa kanya na lang. Well, ma'am, I wish you good luck po sa inyong endeavor, and if there is something that we could also be of help sa, which we always do naman with the DSWD, kasi talagang close coordination din po ginagawa namin sa iba-ibang mga, kasi gusto namin ma-enhance din yung aming infant care, yung lahat ng mga, which nasa ilalim ninyo kami. Parang lagi kaming we always ask also for guidance ninyo. Paano nyo makukumbinse ang marami nating kababayan na pumasok ang social worker? Kasi parang hindi na rin masyado madami yung nagtitake ng social worker na kurso. Please, ma'am. Well, unang-una, kung ang hinahanap nyo ay isang pagtataya na makikita nyo ang pagbabago sa isang proseso na kumbaga parang nakikita mo isang bulaklak na nagbubukas. Ganun ho yung trabaho ng social worker. Nakikita at hinahanap, inaabot ang kagalingan at kabutihan ng bawat tao. And yung kagalingan at kabutihan ng bawat tao, yan na yung kinikilalang Diyos sa bawat isa. Na sa akin tingin, yun ho yung trabaho namin. At tulungan na lumabas yung kabutihan, yung kagandahan ng isang tao, kahit na ikaw na yung pinakamahirap at hindi kinikilala o pinakamali na ginawa mo, para sa isang social worker, naniniwala ka na merong palaging kabutihan sa loob ng bawat isa. So kung gusto mo yung ganung trabaho, pumasok ka sa social work. Sa akin, napaka-exciting at napaka-fulfilling. And sa aking tingin, para sa ating mga kababayan ngayon, mga kabataan, isa yan sa magandang tahakin para maging bahagi ka ng pag-unlad ng ating bayan. How do you want the name Dinky Soliman be remembered? Na ako po ay tumulong para sa pagsasakapangyarihan ng mamamayan. Good luck, ma'am. Thank you so much for being with us. Maraming salamat din ho. Sama po natin Department of Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.